Manila, Manila, keep coming back to Manila. Good morning. Hapon ba? Nakakatamad kahapon. Maulan, no? Habagat. Buti hindi nangyari yun ng weekend, pero alam mo yung forecast mo yung weekend yun eh. Dapat ganun eh, di ba? Nagpunta pa nga tayo sa, sa Gypsy Spirit. Niisip ko, sobrang putik, no? Pero ngayon pala dumating. Pero okay pa rin kasi yung event natin ng Sunday, ang dami nun, di ba? Isipin mo kung dumating yung bagyo na yun, habagat na yun, no? Medyo bad trip pero okay lang. Sanay tayo dyan. Kahapon nangyari, pahiga-higa lang ako kahapon pero tsaka nag-upload pala ako, dami ko in-upload, di ba? Pati yung jamming namin sa Coffee Outside, no? Coffee Outside. Punta kayo sa Coffee Outside, nakita nyo na. Tignan nyo yung mga video namin ng jamming dun sa Facebook, no? Ano siya, yung hindi lang basta masarap na coffee. Ano siya, yung talagang may jamming. Tapos talagang may mga instrumento, ganyan. Yun ang maganda ron sa Coffee Outside, Pasco Street, Pasig. Talaga naman, may ganun. First time ko na, alam mo, nung nakasama ako sa grupo nila, sa PG1 Pinas, PG Bandido. By the way, PG Bandido kasi wala akong PG1. Alam niyo naman, puro Honda Kawasaki ako. So sumali ako, no, as parang saling pusa, no. Okay yung grupo, tapos mga musikero, tapos nagkakaraoke tayo, di ba? Madalas tayo magkaraoke. So ibang feeling pag banda, iba talaga. Iba talaga, para nasa concert. Isipin mo, kung naririnig mo yung hampas ng mga drums, ng bass, may nagbe-bass sa harap mo, may naggi-guitar, no? Tapos kumakanta ka, ang ganda ng mic, may amp. Iba feeling, para talagang concert siya, tapos nagkakamali-mali ng konti, no? May mga mali-mali. Pero kung pa-practicein yan, ma-perfect lahat yan. Kasi wala pa kaming, alam mo, wala naman kaming set na music, no? Parang ginagawa lang namin tenga-tenga, no? O yan, kantayin natin yan. Yan, pwede yan. Parang ganun lang. Sasabay ka lang, by memory, no? Yun, habol-habol lang ako. Nagkaroon din ako ng gap kasi nag-Middle East ako 5 years, no? Nung nag-Middle East akong 5 years, Ultimo Songs Band, no? Hindi mo maririnig sa radio yung mga nauusong songs. Kaya paglabas ko pa lang doon sa Middle East, saka ko pala narinig yung mga usong songs, no? Kaya nung nakita ko, itong generation nila, yun yung mga kinakanta nila, sinasabayan ko na lang, tas inaaral ko na rin, no? Dali naman, basta musikero ka, kahit anong klase music, kahit yung pinakaluma, 1940s, 1950s, or pinaka-modern, no? Kahit na Taylor Swift pa yan o Justin Bieber, kaya naman yung anihin eh. Kaya namang aralin yan pag narinig mo na eh. Kasi music is music, you know. It's the language of the heart. Okay, Mac Oilys Garage. So, Mac Oilys Garage, Pasig, Mac Oilys Garage. Gusto nyo magpa-restore ng mga classic cars, magaling mag-restore yung museum quality, no? Museum quality restoration. Hindi lang cars siguro, kahit siguro bikes, no? Hindi nga lang, medyo nasa expensive side kasi talagang hand touch yan eh. Parang, alam mo na, pagka handcrafted, para mga Italian cars, ganun, talagang tender loving care, TLC talaga. Hihimay-himayin yung sasakyan para maging museum piece, no? Okay. Kahapon, no, bad trip talaga. Katanga lang ako sa mga news, baha, lampas tao, hanggang dito. Alam mo, may touch na naaawa na lang ako sa mga tao kasi isipin mo yun, gagawin mong content, katatawanan, Halimbawa, itong museum ko, nasa gallery tayo, halimbawa, lumubog to kahit kalahati man lang, anong mararamdaman ko? Di ba? Swerte namin. Gumana yung Marikina flood control dahil gawa ng Japan. Nakakainis kayo. Mga korap kayo. Isipin mo pag ginagawa ng tama yung mga flood control, gumagana siya. At maybe it will last you your lifetime. Kahit 100 taon nandun pa yun kasi buhos talaga. Alam niyo yun? Hindi mga hollow block kagaya ng mga ginagawa dyan ng mga korap, no? Malagyan lang ng isang hollow block. Tapos para lang masabing meron, no? Minsan may mga creek pa nga daw na nilagyan ng hollow block, hindi naman daw umaapaw ever since. Bakit naglagay doon? Tapos halagang bilyon. Para lang Nako, grabe.
Grabe yung mga tao, no? Grabe. Umabot sila sa ganon sila kasama, ano? Para saan? Minsan may mga tao mabubuti, pero pag nasa pera na, sumasama. Dinadamay pa yung mga pamilya nila. Siguro yung mga anak nila may chance pa yung maging mabuting tao eh. Pero ginawa ng magulang, no? Yung magulang na may chance ang magpakapagnakaw sa gobyerno. Ginamit pa niya yung anak niya. Nawala na ng chance. Samantalang yung nanay, dati naman niyang mabuting tao rin eh. Pero bakit umabot sa ganun, ano? Nangarap siya, imbis na gustuhin niyang maging kilala siya bilang... Maraming tao ganyan sa gobyerno na yung mga nagtatago. Di ba? Yung mga kapita-pitagang mga abogado na freedom fighter pa nung una, no? Pero tignan mo. Di ba? Na ano sila, na napunta sila sa dark side. Talagang ang pera talaga. Ang pera talaga, masisira ka talaga. Well, pag-usapan natin yung bagyo, no? Ganito yan. Ondoy. Ang Ondoy, ang bagyong Ondoy, ito ay, teka natin yung AI mode. September 22 yata, matagal na eh. O, ayan o, Typhoon Ondoy. Ketsana, ang pangalan sa international. This is September 26, 2009. Napakatagal na, di ba? Pero, I remember that very well. Naikwento ko na siguro sa inyo yan. Yung anak ko, yung panganay. Yung panganay kong anak na may asawa na ngayon, no? Nasa 32 na siya ngayon eh. Ni-rescue ko yan. Meron silang, ano yan eh, meron silang dito sa may area ng Town and Country, Pilin Best, meron diyang ano eh. Meron diyang, andyan yung bahay ng kaklase ng anak ko, meron silang project. Nandun na siya. Dahil malinis na umaga, alas 9. Alas 9, wala eh. Wala talaga, umaaraw pa nga eh. Napunta na siya ron. Kasi biglang bumuhos, tuloy-tuloy, no? Bumaha. Na-stuck siya doon. Na-stuck siya ron, 2 to 3 days, ganun. Hindi namin siya makuha kasi tinry ko ng kotse, hindi kaya. Lumutang lang yung kotse. Parang war zone. Alam mo yun sa may Marcos Highway? Nagkaroon ng dagat dyan, dagat talaga. Eh, Marcos Highway, parte na rin yun ng Town and Country, Pilin Best, Kingsville. Ngayon, nauulit na naman. Nakita ko kay Boss Benko, no? Na bumaha daw dun uli, kahapon. Wow! Eh, samantalang pinagtuunan na ng pansin yan dahil nga nangyari yung Ondoy na yun. Pero ngayon, bumabalik. Talagang napaka-powerful ng mga bagyo ngayon dahil sa climate change, no? Dahil inaabuso na rin natin yung natural cycle ng mundo. Mga weather patterns natin nagugulo na. So nangyari, 2 days na yung anak ko doon. Yung asawa ko umiiyak na. Ang ginawa namin, wala na rin magagawa. Nagdasal na lang kami. Hindi rin pwede yung motor. Pinilit ko siyang pagkatapos ng kotse, nakatanga lang ako na gano'n. Nakikita ko yung mga tao, may ebak na sa sidewalk. Dahil, hindi sila, nasa jeep sila, doon sila nakatira. Yung mga bumiyahe na, doon talaga parang gera talaga. Tumatay na sila sa gilid ng ng Marcos Highway. Kasi ilang araw na, hindi naman umuupa yung baha. Kahit saan ka magpunta, lubog. No? So, motor din, dumulas-dulas din ako sa motor. Sugat pa nga ako. Takot nga ako kasi baka ako ma-leptospirosis ako. Naka-exarim ako noon. Tatawid ko sana yung exarim para makuha lang yung anak ko. Hindi pwede. Kalokohan. Alam niyo kung bakit? Hanggang dito tubig. Oh my goodness. Hanggang dito tubig. Sumulong na lang ako dahil yung asawa ko sabi wag daw akong babalik nang hindi kasama. Tapos yung cellphone, wala sila ma-charge, no? Naka-cellphone naman, pa-text-text lang. Parang proof of life lang, no? Andito kami, wala na kami makain, ganun. Ganun nangyari. Di, mountain bike kami. Mountain bike, Merida mountain bike. Kaya tinawag akong Aquaman dahil kaya ko talaga mag-bike sa lubog ng tubig. Kasama ko yung sunamahan ako ni Oliver, ni McOiley's Garage. Dalawa kami, may dala kami lubid, salbabida, tapos nagdasal pa kami. Kala mo, katapusan na no? Bike kami, pinuntahan namin yung Tapos, may habang lumulusok kami sa ilog, may mga sawa tumatawid. Siyempre, may mga sawa, nakatirayan sa ilalim ng lupa, di nagulo sila, no? Bahala na, takot sila, takot din ako.
Parehas-parehas kaming takot. Hindi naman sila pupunta sa'yo para labanan ka. Hindi naman lalaban yung mga ahas kung hindi sila ma-corner. Pag naka-corner lang sila tumatawid siya, tumatawid din ako Parehas lang kami, pag ganun siya, pag ganun ako. O yun, nakuha namin yung anak ko. Tapos nung kinuha namin, sabi niya magtatatlong araw na kasi ang forecast noon Monday, Monday, meron na naman daw paparating na bagyo. No, yung anak ko pala na dry naman sila, na andun sila sa attic. Pero yung mismong bahay ng kaklase, hindi inabot. Parang lumalabas kasi pag ganun pala yung feeling best na yun, pag ganun, tapos gaganon. Yun, may pataas, may higher ground. Hindi inabot yun. Yung lahat lang ng dinaanan namin meron, pero yung bahay nung hindi. Nasa attic pa nga sila na thinking na tataas pa. Isipin mo kung tataas yun lubog na buong Marikina. Marikina Valley, talagang lubog. Kung aabutin yung sa kaklase niya, mataas, nasa hill pala. Tapos nung kinuha namin yung anak ko, di sumama sa amin. Maya-maya sabi, sama na kaming lahat. Dahil pati magulang daw nila, nag-aalala na. Sumama lahat. Siguro may 10, no? Nilagay namin sa planggan, sa batya yung yung mga gamit nila, yung mga cellphone. Kasi wala naman ng ulan, baha na lang. Ayun, balik kami. Tapos pagdating doon, yung isang tatay nung isang kaklase, nagrenta ng jeep, kinuha silang lahat. No? Kinuha silang lahat. Pati yung anak ko mismo, hindi ko na siya kailangan isakay sa bike. Hinatid siya sa bahay, no? So yun yung matagumpay namin rescue. Pero ibig kong sabihin, wake up call yun. Hindi nyo pwedeng sabihin tsamba-tsamba lang yan. Hindi nyo pwede talaga sabihin. Pero parang sa atin, no? Sa mga Pilipino, iniisip niya, minsan lang yan, freak accident, hayaan nyo yan. Hindi na naghahanda. 2009 pa yan, no? Tignan nyo, ginawang laruan yung mga sakyan, no? 2009 pa yan. Alam mo, kung isang matinong nag-iisip lang, isang leader o isang politiko, no? Iisipin na magiging ganyan na lagi. Hindi yung sasabihin mo, ay, freak yan, 10,000, 1 in a million yan, tsaka sabi nila, nung huling bagyo daw na ganyan, 25 years ago. So, iniisip nila, every 25 years. Well, not anymore, no? Not anymore. Mangyayari yan nang wala nang humpay. Alam mo, yung isang bangko dito sa amin, Concepcion, no? BPI. Kinabukasan, after nung nag-resume na yung work, nag-angat siya. Inangat niya yung buong bangko niya hanggang bewang. Nag-angat siya ng 1 meter. Alam mo yun? Nilampasan niya yung tubig ng Ondoy ng konti. Nilampasan niya yung tubig ng Ondoy. Di ba? Kasi ang alam niya, mangyayari na uli. Ayaw na niya lumubog uli yung bangko. O di ba? Sino pa gumawa nun? Sipin mo, dumubog ka na, tapos nandiyan ka pa rin, wala kang ginagawang changes. Kung ako mismo gagawin ko yun, gagawa rin ako ng changes. No? Kaya lang ang problema, yung iba kasi, minsan nag-aangat sila ng gusto. Let's say, yung mga main roads na inaangat. Tapos yung mga bahay sa gilid hindi nag-angat, lalong napupunta sa kanila yung tubig. Kaya dapat yung main road may drainage din talaga. Para makontrol yung tubig, no? Yun nga kasi, hindi pinagtutuunan yan kasi distracted dun sa pangungulimbat, pangungurakot. Kaya dapat ang penalty talaga niyan heavy. Heavy talaga kasi parang hindi ka lang nagnakaw, sinisira mo yung buhay ng mga kababayan mo at hindi lang yun, sabotahe yan sa ekonomiya. Yung mga sabotahe yan. Yan ang dapat kaso niyan. Tignan mo yung mga nasalanta sa pupunta sa gobyerno, hingi ng tulong. Hingi sila ng tulong, saan pa sila pupunta? Sira-sira na lahat. Di pera yun. Ibig sabihin, nakapagnakaw na itong politiko na to dito sa Kaban ng Bayan, parang in a sense, nagnakaw na naman siya. Kasi yung mga binibigay na aid dun sa mga tao, tapos hindi mapaparusahan, gagala-gala lang, abroad lang. Yun ang dahilan kung bakit di tayo umuusad. Kasi sa ganung style. Pero galing kasi ako sa ibang bansa Nakikita ko talaga na, especially sa Middle East, di ba ang higpit nila, sabi, ay brutal!
Eh grabe, barbaric, no? Pinupugutan, ganyan. Nagnakaw lang, pinutulan ng kamay. O pumatay lang, pinugutan. Gusto sa public pa. Ay, barbaric. O, pag hindi ka ganyan, ano nangyayari? O, tinatawan-tawanan ka lang ng mga gumawa sa'yo ng matutusin, karumal-dumal. Magnakaw ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon. Karumal-dumal yan eh. Di ba? Sino ngayon mas masahol? Yung pinutulan ng kamay o yung yung patawa-tawa lang na takbo around the world? Tapos nangungutya pa. Sinasabi nila, ginigipit daw ang freedom. Patay na daw ang freedom. Tapos yung mga followers nila, ayun, sunod-sunuran. Patay na ang freedom. Patay na ang freedom. Ang dami niyong ninakaw. Ayan na nga yung resulta ng mga pagnanakaw niyo. So, yun. Dapat yung Ondoy, naging guide na natin sana yan. Yan ang guide. Ngayon, ganito na nga nangyari eh. Wala pa rin yan. Saan galing yan? Saan galing yung ganyang ugali? No? So, be on alert kasi marami pa yan. Marami pa yan. Parang yung traffic sa EDSA nung last podcast natin. Traffic sa EDSA. Ito naman, baha. Baha. Kung hindi kayo magkakaroon ng gills at saka palikpik na parang isda, kailangan ayusin niyo yan. Umpisahan nyo sa panagutin yung mga nagnakaw sa flood control. Doon tayo magsimula. Panagutin muna natin sila. At hindi na sila talaga makabalik sa pagnanakaw. Yun talaga solusyon dyan. Para pati yung susunod na henerasyon, hindi nila mahawahan ba? Hindi nila mahawahan. Kita mo, ginagawang family business, no? Pati yung mga anak-anak, no? Pati mga anak-anak, nagiging kagaya nilang greedy. No? Yung mga ginagamit yung pwesto para makapakamkam ng lupain, mga agricultural lands. Agricultural land, ginagawang subdivision. Alam nyo, ang Pilipinas ay isang agricultural country. Number 1 tayo dati sa mga bigas, yung mga gulay. Ngayon, import tayo ng sibuyas, bawang, sili, nagkakalaga ng 800 isang kilo. Di ba may time na umabot ng ganyan? 500, 600, 800 isang kilo, sibuyas. Lumabas tuloy. Alam mo nangyari doon? Ay, wag na magsibuyas. Wag na magbawang. Yun na nangyari doon eh. Diba? Magluto ka ng walang mga sibuyas. Ganun. Bawa, adobo, wala lagyan sibuyas. Meron ka mga burger dyan na birthday party na may slices ng sibuyas. Wala na. Burger King, wala na po. May sibuyas. Ganun na lang ang naging solusyon. Dahil, isipin mo, ang sweldo minimum 500 pesos, tapos ang sibuyas mo 800. Di ba kayo na-alarma sa ganun? Well, tuloy-tuloy yan. Basta na ang mga leader na hinahalal nyo hindi alam ang ginagawa. Hindi nila alam ang ginagawa. Puro lang sila press-con, tsaka pamacho, papogi. Kunwari matapang, pero pala sunod-sunura noong kabilang bansa. Yung aggressor. Ganun kahina yung utak nila. Samantalang, hindi naman ganun ang Pilipino. Matalino ang Pilipino. Nung nasa abroad ako sinasabing mga foreigner hindi ko pagpapalit ang Pilipino sa 5 ibang lahi. Ayoko na lang sabihin yung lahi Kakaya naman. Pero yun ang sinasabi ng mga Amerikano. Alam mo naman mga Amerikano, minsan mga diretso magsalita. Di ba? Hindi lang Amerikano, mga puti. Tawag na yung mga puti. So that includes Europeans. No? Kasi usually mga boss namin doon, Americans, Europeans. No? Yun sasabihin nila. Hindi nila pagpapalit ang Pilipino sa maraming katumbas na ibang lahi. Kasi mga ibang lahi medyo iba rin ang wavelength. Tsaka hindi yung alam mo yon, yung curious. Curious tayo Out of curiosity, para tayong tayong unggoy na gaano ng mga nangangalikot ng mga gamit. Pag sabi ng boss mo, nagkasakit yung bulldozer operator, kaya mo ba? Madali lang naman siguro yan. Boss, tara, subukan natin. Diba ganyan? Niisip natin playtime. Playtime. Wala naman ako masasagasaan doon sa open field. Diba?
Maya-maya, 1 linggo ka na, expert ka na mag-bulldozer, no? 1 linggo ka na dun sa field. Tapos pinababalik ka na, magaling na yung, yung bulldozer operator, balik ka na sa opisina. Eh, boss, ganda to eh. Ginawang playtime, Sige, yun lang muna. That's our podcast for today. Think about it. Bagyong Ondoy. Let's learn our lesson from Bagyong Ondoy.